Ronan POV. Imbis na ang Chief Inspector ang mag-interrogate kay Arnold, ay ako ang gumawa. Kung kaso ito ng iba ay hindi na dapat ako makikialam pero dahil kaibigan ko siya at major ko, ako na mismo ang mag-iimbestiga. Kahit na sakit sa ulo ang madaldal na maaasahan naman siya, at masasabi kong tapat, kaya hindi ako naniniwala sa pagbibintang sa kanya. Pero hindi ko maintindihan, kung bakit pilit siyang dinidiin ng babaeng yun. Bakit? Dahil ayaw nila sa isa't isa. Siguro. Pero sino ang bumaril sa kanya? Bakit mas pipiliin niyang mapahamak si Arnold, kaysa sa taong bumaril sa kanya? Mahabang katahimikan ang namayani sa amin ni Arnold, habang nasa loob kami ng interrogation room. All is recorded sa amin, kaya dapat mag-ingat sa mga sasabihin niya, na pwedeng maging laban sa kanya. Ano ba talaga ang nangyari, Arnold? Hindi ko alam, wala akong alam sa pagbibintang ng babaeng yun. Naniniwala ako sa iyo, ang hindi ko lang maintindihan, ay kung bakit ikaw ang itinuturo niya. Malamang ay dahil sa galit siya sa akin. Ganon na lang ba iyon? Ano? Kunot noong tanong niya. Arnold, naputol ang sasabihin ko, nang may pumasok sa pinto at tinawag ako. General, ito na po ang resulta ng pinapa-examin nyo. Lumapit sa akin si Ivan, at ibinigay ang papel na naglalaman ng resulta. Saka pala General pinalipat na ni Rolly ang asawa niya sa pinakamalapit na hospital dito. Tumungo ako kay Ivan at kinuha ang papel. Anong pina-examine mo, General? Nagtatakang tanong ni Arnold. Pina-check ko ang balang nakuha ni Almira. Napalunok ako sa pagbanggit ng pangalan ni Almira. Napabuntong hininga ako, bago ipagpatuloy ang sinasabi. I mean ni Doktora, pina-examine ko ang balang nakuha niya kay Anika kanina. Kung talagang binaril mo siya, dapat lang na magtugma ang bala mo at ang balang nakuha sa kanya kanina. Tumungo si Arnold. Dahan-dahan kong binuksan ang papel. Nang makita ang resulta agad na nalukot ang mukha ko, at nailukot ang papel. Anong result? Positive. Natulala si Arnold, at hindi niya magawang makapagsalita. Arnold. Maniwala ka sa akin, hindi ako. Asan ang baril mo, Arnold? Ang baril ko ay nasa. Natigilan si Arnold nang may napagtanto. General, ng mga oras na iyon wala akong armas. Naiwan ko ito sa bahay, dapat nga babalikan ko siya sa bahay, pero nang humahanggos na pumasok sila Rolly kanina, ay nakalimutan ko na ang tungkol dito. Sino ang nakakaalam na naiwan mo ang armas mo? Natahimik siya kaya napabuntong hininga ako. Wala. Di ba? Alam mong walang kwenta ang salita na walang ebidensya at testigo. Napasabunot siya ng buhok. Anong gagawin ko? Wala talaga akong kasalanan. Tinapik ko siya sa balikat kaya napaangat siya ng ulo sa akin. Huwag mo nang masyadong isipin, ako na muna ang baalang mag-imbestiga sa kaso mo na ta. Sa ngayon ay dito ka muna, at huwag kang gumawa ng bagay na ikapapahamak mo. Tumungo siya sa akin at nagpasalamat. Mabilis kong nilisan ang silid na yon. Hindi pwedeng mag-aksaya ng oras, kaya habang maaga pa ay kumilos na ako. Papalabas na sana ako ng headquarters, nang masulyapan ko ang naglalakad na si Almira, I mean whatever. I prefer to call her Almira, I know she is my wife, at kapag napatunayan ko yan, sisiguraduhin kong makikita mo, ikukulong kita sa bahay. Hindi ko alam ang nangyayari, pero sinisigurado ko na malalaman at malalaman ko rin. I stiffened when she suddenly licked the paper cup. Nang aakit ba talaga siya? Bakit kailangan niyang dilaan ang kapeng tumutulo sa paper cup niya? Mabilis akong lumabas, para pigilan ang temptation na nararamdaman ko. Hindi pa ngayon, buddy, hindi pa ngayon. Huwag kang mag-alala, oras na makonfirm natin, wala kang ibang gagawin kundi ang pagurin siya. Napangiti ako sa kapilyuhan ng utak ko. Mabilis kong minaobra ang sasakyan papunta sa bahay ni Arnold. Nandoon na rin ang ibang mga pulis para mag-imbestiga. Mabilis akong bumaba sa kotse, nang makarating sa bahay ni Arnold. Nakapalibot ang mga pulis dito. Dumiretso ako sa loob, sa kada bati nila sa akin ay tango na lamang ang isinasagot ko. Maayos ba ang lahat? Opo, General. CCTV nakuha nyo. Nakakapagtaka nga po eh. Burado na po, napalitan ng ibang scene. Napakunot ako ng noo. Ano? Paano nangyari yun? Hindi po namin alam, General.
Pagkarating namin dito ang CCTV agad ang kinuha namin, pero wala na po talaga. Ang iba ay mga kurap na po. Nagsalubong ang kilay ko. Nakakainis. May mali talaga sa sitwasyong ito. Pilit na itinatago ang katotohanan. Pero bakit? Sa kasino. Kilala ko si Arnold, at hindi niya magagawa ang bagay na ito. Patingin ako ng CCTV. Tumango siya at iginaya ako sa second floor ng bahay ni Arnold. Nang makarating kami sa isang silid, kung nasaan ang monitor ng CCTV, kaagad niyang ipinakita sa akin ang video. General, ito po ang kuha ng CCTV sa bandang gate nila. Mabilis niyang pinindot ang mouse, para mapakita sa akin ang mga oras ng video. Umalis si Major ng 7:28 AM sa bahay. Kita dito ang kotse niya na umalis. Mga bandang 7:42 AM naman nang umalis ang kotse ni Rolly. Tapos, may pinindot ulit siya, nag-fast forward ang video. Bandang 9:01 AM nakitang pumasok ulit ang kotse ni Major sa gate. Napamaang ako sa kanya. Bumalik siya. Impossible. Kasama ko si Arnold at hindi siya umalis. Iyon nga po General, kapag pinanood ang video ng sunod-sunod, akalain mong bumalik talaga siya. Pero nang paulit-ulitin kong panoorin ang CCTV may napansin ako. Tumutok ulit ang mga mata ko sa video, nang may pindutin ulit siya. Zinom niya ang video, kaya nakita kong maigi ang itsura ni Arnold. Sa bewang ni Arnold nakalagay sa uniform niya ang baril pero, nag-backward ulit siya ng video noong kuha ng 7:28 AM nang umalis si Arnold. Kita sa video na umalis siya nang walang dalang baril at ito pa General. Nag-fast forward ulit ang video ng 9:27 AM. Nang umalis ulit siya ng 9:27 AM dala-dala niya pa rin ang baril niya. Humarap siya sa akin. Nag-check na rin kami ng CCTV sa Headquarters General, at nakita naming wala talagang dala na baril pagpasok si Major. Ilang beses din naming pinanood ang video, at talagang hindi naman umalis si Major mula nang makapasok siya dito ng mga 7:58 AM. Kaya masasabi kong natampered ang video, kaya nagkaroon ng ganoong scene sa CCTV, na bumalik ulit siya ng bandang 9:01 AM. Napahilamos ako ng mukha. Sige, salamat Captain. You're welcome General and that's my job, kaya maaasahan mo ako. Salamat, sabihan mo ako kapag may nakuha kang impormasyon. Sure General. Akmang tatalikuran ko siya nang may maalala ako. Sino nga pala ang kasamang naiwan ni Anika kanina dito sa bahay? Anak niya po General, ang 5 taong gulang na si Kato. Tumango ako sa kanya, bago nagpaalam na aalis na. Nang makapasok ako sa loob ng sasakyan, agad kong dinial ang numero ni Rolly. Kailangan ko siyang makausap, dahil may bagay akong gustong kumpirmahin. General, nandyan rin ba sa hospital si Kato? Opo General, dinala ko siya dito kanina. Bakit ho? I just want to talk him about something. Tungkol po ba ito sa nangyari? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Yes, General, ayoko sanang idamay ang anak ko dito. Hanggang ngayon ay nakatulala pa rin siya. Natroma siya sa hindi ko malamang dahilan. Marahil ay nasaksihan niya kung paano natamaan si Anika. Iyon na nga ang iniisip ko. Kailangan ko siyang makausap, para malaman talaga natin ang totoong nangyari, kung nakita man ng anak mo. Ayaw mo bang malaman ang totoong nangyari? Naniniwala ka ba talaga na si Arnold ang bumaril kay Anika? Kapatid mo siya kaya ikaw ang makakapagsabi, kung ano ba talaga ang kaya at hindi kayang gawin ng kapatid mo. Natahimik siya sa kabila, kalaunay nagsalita din, hindi niya kayang gawin yun pero si Anika. Mahal ko siya at nagtitiwala ako sa kanya, mabuti siyang babae, pero hindi ko alam kung bakit magkaaway silang dalawa ni Arnold. Natanong mo ba sila? Ayaw nilang magsabi. Napabuntong hininga ako. Sige papunta na ako dyan. Sige po General. Marahil hindi makapag-isip si Rolly ng matino. Sino nga naman ang makakapag-isip ng matino, kung sa pagitan ng kapatid mo at ng babaeng mahal mo ang labanan? Kahit ako hindi ko alam ang pipiliin, lalo't kung alam mo at parehas mong kilala ang dalawa. Siguro'y bulag lang tayo sa katotohanan, kaya pinipilit natin ang mga sarili na paniwalaan ang hindi tama, para mapagtakpan ang kamalian sa maling desisyon na ating ginawa. Minaobra ko ang sasakyan papunta sa hospital, kung nasaan si Anika. Nasa kalagitnaan ako ng biyahe, nang tumunog ang cellphone ko.
Ikinabot ko ang wireless earphone sa tenga ko. Ronan, nagsalubong ang kilay ko, nang marinig si Mommy na umiiyak. Mom, what happened? Anak, pumunta ka dito sa hospital. Naaksidente si Shaito. I was stunned in my seat. My breathing quickened as my heart started beating fast. I'm afraid something bad will happen to Shaito. I can't afford to lose him, not him. Mas binilisan ko pa ang pagpapatakbo ng sasakyan, mabuti na lamang ay parehas ang hospital na pinagdalhan kay Shaito at Anika. Halos takbuhin ko na ang lakad na ginagawa ko. Ang sabi ni Mommy ay maayos na ang kalagayan ni Shaito, pero hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Muntika na daw masagasaan si Shaito, mabuti na lang at may taong sumagip sa kanya, gayon pa man mayroon siyang natamo na mga sugat, at dahil nag-aalala sila Mommy. Dinala pa rin nila si Shaito sa hospital. Nang makarating ako sa private room ni Shaito, agad kong binuksan ang pinto. Napalibot ang tingin ko sa mga taong nasa loob, si Mommy, Daddy at si Yaya Celia na 3 buwan na lang ay mangganganak na. Daddy, napabaling ako sa nakangiting si Shaito. Big boy, lumapit ako sa pwesto niya at umupo sa kama. Nakahiga siya pero naupo na rin pagkalapit ko. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Agad kong chinek ang mga galos niya. Nandilim ang mukha ko, nang makakita ng 3 galos sa binti at 1 galos sa siko. Maayos na po ako Daddy. Napakunot ang noo ko dahil may kakaiba sa kanya. Nagniningning ang mga mata niya, talagang sayang-saya siya. Masaya ba siya kasi muntik na siyang masagasaan? It seems that you're happy, why is that? Nagtataka kong tanong. I am Daddy, masigla niyang sabi. Pangalawa po sa lahat ay dahil nandito kayo. Nagsalubong ang kilay ko. Pangalawa, ang una, nabigla ako nang biglaan niya akong yakapin, kalaunay tumunghay at tumitig sa mga mata ko. Napabukas sara ang bibig ko sa sinabi niya. Hindi ko mahinuha ang dapat na isasagot sa kanya. Tuluyang nanuyo ang lalamunan ko. Parang kinakapos ako sa paghinga sa mga bagay na ikinukwento niya sa akin ngayon. Kasi ang first po Daddy ay dahil kay Mommy ko. Niligtas niya po ako Daddy. Sa wakas nakita ko na po si Mommy. Daddy, tapos alam niyo po ba sabi niya babalikan niya po ako dito. Inaantay ko nga po siya eh. Ang tagal ni Mommy ko. Daddy, di ba makakasama na natin si Mommy ko? Lutang ang sarili na napabaling kay Mommy at Daddy ang tingin ko. Nang makitang sa kanila ako nakatingin, tumikim sila at nataranta. Honey, bumili muna tayo ng pagkain. Tumikim ulit si Daddy bago ibaling ang tingin kay Mommy at sagutin. Sige honey. Tahimik na lumabas sina Mommy at Daddy, kaya napabaling ako kay Yaya Celia. Nanlaki ang mga mata niya, nang makitang sa kanya na ako nakatingin. Nako senyor, ito kukuha pa pala ako ng gamit ni Shaito sa mansyon. Maiwan ko muna kayo. Napabuntong hininga ako ng taranta siyang lumabas ng pinto. May hinala ako pero ayoko namang mag-assume kung tama ba ang hinala ko. Daddy, napabaling ako kay Shaito na ngayon ay nakapout na. What? Takhang tanong ko. Sabi ko Daddy, makakasama na ba natin si Mommy sa bahay? Sinong Mommy ba yan? Nagsalubong ang kilay niya. Di sino pa Daddy? Di si Mommy ko nga. Sinong nga ba kasing Mommy yan? Nalukot ang mukha niya, at napakamot sa ulo. Daddy, sino pa ba ang Mommy ko? Isa lang naman po ang Mommy ko, syempre po yung Mommy ko yung asawa nyo. Nanlaki ang mga mata ko sa konfirmasyon. Nandito siya, nagkita sila. Si Almira, tumango-tango siya at lumawak ang pagkakangiti. Ang ganda-ganda pala ni Mommy sa personal Daddy ko. Tapos alam mo ba Daddy, natutuwa talaga ako kasi niligtas niya ako, tapos niyakap at nikiss niya pa ako. Napangiti ako sa kanya, ginawa niya yun. Opo Daddy. Tapos sabi niya babalik daw po siya dito. Niyakap ko si Shaito. Big boy, anong oras daw siya babalik? Tumunghay siya sa akin at napalabi. Bahagyang nalungkot ang mukha niya, pero saglit lang dahil ngumiti ulit siya sa akin. Nagdilim ang mukha ko at napatiimbagang. Wala po siyang sinabi Daddy, pero sabi niya babalik daw po siya, at naniniwala po ako sa kanya Daddy, kasi di ba nga po Mommy ko siya? Tumango ako sa kanya, bago yakapin siya ng mahigpit. Subukan mo lang hindi tuparin ang pangako mo sa anak ko, malilintikan ka sa akin. Binitawan ko si Shaito, bago guluhin ang buhok niya. Big boy. Pwede ba kitang iwan saglit?
Babalik din agad ako. Baka parating na rin sila grandma at grandpa mo. Mabilis lang ako at babalik din agad. Tumango siya sa akin at ngumiti. Sige po daddy, aantayin po kita. Baka dumating na rin si mommy ko, bilasan mo daddy . Ngumisi ako sa kanya bago tumango. Sure big boy. Mabilis kong nilisan ang kwarto ni Shaito, at pumunta sa kwarto kung nasaan si Anika. Nang makarating ako ay agad akong kumatok ng 3 beses, bago pihitin ang seradora, pero ganun na lamang ang pagtataka ko nang nakalock ito. Ba't nakalock ito? Pinilit ko itong buksan pero ayaw talaga, kaya kinalampag ko na ng katok. Ilang minuto ang nakalipas, pero wala pa ring nagbubukas, kaya inihanda ko na sanang gawin ang teknik na alam ko, ang bukas pinto trick nang may pumihit mula sa loob. Dahan-daang bumukas ang pinto, at bumungad sa akin ang taong hindi ko inaasahan. Napatiimbagang ako, nalukot ang mukha ko. Napatitig ako sa mukha niyang may bakas ng pagkagulat. What is she doing here? Hazel Alaria POV. Napahinto ako nang makita ko na ang pakay ko sa lugar na ito. I was currently here in a place where not crowded, near at the playground. What do you want? Ngumisi siya sa akin na siyang ikinairita ko. Well, it's nice to see you to my favorite doctor, my favorite toy, and my favorite allies. I was gritted my teeth and clenched my fist. Ano ba talaga ang kailangan mo, at kailangan mo na talagang makipagkita sa akin? Naiirita ako sa mukha mo. Tumawa siya ng malakas. I hate this woman. Hindi ko kayang kumalma, pero dahil na rin sa kanya, nagagawa kong kontrolin ang emosyong gusto kong ilabas. Wala naman. I just want to see you. Oh, siya aalis na ako. Wala ka rin naman palang sasabihin, inaksaya mo pa ang oras ko. You'll regret this, Amanda. You'll regret everything you've done to us. Lutang ang isip ko habang naglalakad sa playground. Pagod na ako, pagod na ako. May pagpapatuloy ko pa ba ito? Gusto ko nang sumuko pero paano naman siya? Paano naman sila? Mamamatay sila kapag hindi ako sumunod sa babaeng iyon. Sa oras na makatakas kami makikita niya, pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niya sa amin sa nakalipas na 4 na taon. Mommy ko, napapitlag ako nang may sumigaw mula sa likuran ko. Lilangunan ko na sana ang pinanggalingan ng boses mula sa likuran ko, nang matuod ako sa kinatatayuan. Nanlambot ang mga tuhod ko, nang maramdaman ko siyang yamakap sa binti ko mula sa likuran. Humihikbi siya habang patuloy na binabanggit ang salitang mommy ko. My tears started to fall down in my eyes. I felt my heart broke into pieces. I don't know what to feel. A lot of emotions starting to lurking inside of me. I don't want this. I am not ready. I immediately wiped away my tears, as I returned the expression on my surprised face. Umupo ako para magpantay ang mga mukha namin. Kahit alam ko na kung sino ang batang lalaki, ay nagulat pa rin ako, dahil ngayon ay nakikita ko na siya ng malapitan. Dati sa malayo ko lang siya natatanaw, pero ngayon abot kamay ko na siya. Abot kamay ko na ang baby ko. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa. Gustong mag-sorry sa lahat pero hindi ko magawa. Masakit sa dibdib dahil nandito na siya sa harapan ko, pero parang sobrang layo pa rin. Malayo pa rin siya sa akin. Napakurap-kurap ang mga mata ko, para pigilan ang nagbabadyang pagtulo ng luha mula dito. I tried my best to smile at him, pero hindi ko nagawa ng tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Hindi ko kaya ang pangungulilang nararamdaman ko. Pinunasan ko ang luha bago tumikim. Napaangat ang batang lalaki ng mukha sa akin. Bakas sa mga mata niya ang pamamaga dahil sa pag-iyak. Mommy ko, I bite my lower lip. Baby, napapayok ako. Hindi ako ang mommy mo. No, you are my mommy. Napahikbi siya. Hindi ako. Nagtiimbagang ako, at marahas na tumayo. Umuwi ka na, baka delikado sa lugar na ito. Mariin kong sabi. Umangat ang dulo ng labi niya para sana magsalita, pero kaagad ko siyang tinalikuran. Ayokong bumigay. Ayoko. Mabilis akong umalis at tumawid sa kabilang kalsada para sana umalis na, pero napaharap ako sa kabilang kalye, kung nasaan si Shaito dahil sumigaw siya. Mommy ko, nanlaki ang mga mata ko, nang mag-umpisa siyang tumakbo, para makatawid papunta sa akin.
Napatingin ako sa isang sasakyan na papalapit sa kanya. No, ang anak ko. Mabilis ang kilos ko na puntahan si Shaito. Mabilis ko siyang niyakap at gamulong kami sa gilid, dahil ang walang hiyang kotse na iyon, ay hindi man lang tumigil. Balak pang sagasaan ang anak ko. Mabilis ko siyang itinayo at chinek ang bawat parte ng katawan niya, kung may sugat o bale siya. Nang makakita ako ng mga galos, ay napatiimbagang ako. Shaito, napaangat ang ulo ko sa babaeng kara-rating lang. Malaki na ang tiyan niya, tanda na malapit na siyang manganak. Nang mapadako ang tingin niya sa akin, ay nanlaki ang mga mata niya. Para bang nakakita siya ng multo na muling nabuhay. Lady Almira, hindi ko siya pinansin, sa halip ay binuhat ko si Shaito. Dalhin natin siya sa hospital. Tumungo si Yaya Celia at sumunod sa akin. Maingat kong ipinasok sa front passenger seat si Shaito, habang si Yaya Celia ay kusang binuksan ang back seat. Nang makapasok ako sa driver seat, kaagad kong pinaandar ito papunta sa hospital na pinakamalapit, which is pabor sa akin dahil nandoon rin si Anika. Opo ma'am, napasulyap ako kay Yaya Celia mula sa view mirror, nang may baba niya ang cellphone, na kung sino man ang tinawagan niya. Lady Almira, it's Hazel. I'm not her. Napalunok siya bago tumungo. Papunta na po ang lola at lolo ni Shaito sa hospital. Tumungo lang ako bago napabuntong hininga. Hindi ko ito inaasahan. Hindi pa ako ready. Napasulyap ako kay Shaito, na nakatitig sa akin habang nakangiti. Sa ganda ng pagkakangiti niya ay nahahawa ako, kaya wala sa sariling napangiti din ako. Mommy ko, di ba po ikaw po ang mommy ko? Wala sa sariling napatango ako. Narinig ko pa ang pagsinghap ni Yaya Celia, kaya napasulyap ako sa view mirror. Nang makita niyang napatingin ako sa kanya, ay umiwas siya ng tingin. Napabilang ulit ang tingin ko kay Shaito, nang pumalakpak siya.